binatikos ng ilang grupo ang di pagsipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing mamaya. May ilan naman tayong kababayan na todo bakit ang suporta sa dating Pangulo. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na balitang yan, si Angela Lagunzad Castro. Angela, anong update pa ang pwede mong mabigay sa amin, mga kapatid? Good morning kapatid, good morning Andre, dito pa rin ako sa The Hague, Netherlands at kung may mga taga-suporta, si Pangulong Rodrigo Duterte ay meron din na mga gustong panagutin o ilang mga grupo dito na gustong panagutin si Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga pagpatay sa kasagsagan ng war on drugs. Nagtipon-tipon na nga ang ilang mga abogado at advocates for human rights dito para ipanawagan na panagutin ang dating Pangulo. Masaya raw sila na matutuloy ang confirmation of charges na 5 buwan ding na-delay. Naipapakita raw nito ang kahalagahan ng kanilang pakikipaglaban. Umaasa raw silang papabor ang resulta ng confirmation hearing ngayong araw. Binatikos naman ng grupo ang desisyon ni dating Pangulong Duterte na hindi humarap ng personal sa pagdinig ngayong araw. Pakinggan po natin ang pahayag ng isa sa mga ina na mga namatay sa drug war. Sinabi ni Duterte, siya po ay matanda na, napapagod na. Bakit ako? Matanda na rin po ako eh. Parehas lang kami, pero hindi po ako napapagod para kamtin ang hustisya, hindi lang po para sa aking mga anak, kundi sa buhay at karapatan ng lahat ng mga biktimang kanyang pinaslang. Standby, camera, Angela. Okay. Basa, Angela. Hindi naman nagustuhan ng grupo ang mga pahayag ni Senador Bam Aquino na mas maganda kung sa Pilipinas litisin ang drug war cases. Nauna na rin namang nilinaw ng senador na nirerespeto pa rin niya ang prosesong ginagawa ng ICC. Samantala, gaya nga ng nabanggit ko kanina, matagal nang naandito sa The Hague ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila ay mga may dalang cardboard standee ng dating Pangulo. Dumidiretso sila malapit sa ICC pagkatapos ng kanilang mga trabaho para magpakita ng kanilang suporta. Natanong nga natin sila kung bakit ganoon na lamang ang suporta nila kay Duterte. Pakinggan po natin ito. Hindi ko dinanas si PRD sa Pilipinas. Hindi ko dinanas yung kanyang governance. Yeah? Pero nakita ko sa pamilya ko kung paano naging safe ang mga pamangkin ko sa kalsada. Mga kapatid, paalala lang po natin ang confirmation of charges ay hindi pa po ito ang aktual na trial. Ito po ay isang proseso ng ICC kung saan titingnan po nila kung may basihan nga ba ang mga kasong pinupukol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula mamayang alas 5 ng hapon Manila time ang confirmation of charges na hearing. Balik muna dyan sa inyo, Andre. Angela, may mga nakausap ka rin bang mga eksperto o anong tingin nila, nakikita nilang posibleng resulta nitong confirmation hearing ngayong araw? Kasi naalala ko nga kahapon, nabanggit mo yung 3 possible outcomes. Pero may mga nakausap ka ba na analysts o experts na masasabi, na inaasahan nila kung ano yung magiging outcome nitong confirmation of charges? Yes, Andre, ganun nga pa rin, 3 possible outcomes ang maaaring mangyari pag natapos ang confirmation of hearing.
Okay. Unang maaaring mangyari ay pag na-confirm ang charges, ay tutuloy ito sa full trial. Pangalawang maaaring mangyari ay hindi ma-confirm ang any of the charges at wala munang trial for now. Pero meron din pangatlong option, yan ay yung sinasabi nila na maaaring ibalik ng pre-trial chamber 1 ang ebidensya sa prosecution upang pagtibayin pa ito ng prosecution at maaaring dinggin ulit ito sa susunod. So far, yun yung sinasabi nila na maaaring mangyari dito nga pagkatapos ng confirmation of charges. At hindi pa natin agad, kasi sinasabi nga natin February 23 hanggang 27 ang pagdinig, yung confirmation of charges. Pero pagkatapos po nun, hindi natin agad malalaman kung ano yung magiging resulta, kung ano yung magiging desisyon ng judges ng pre-trial chamber. Mag-aantay tayo ng 60 days, or within 60 days, mailalabas nila yung resulta. Andre. Maraming salamat. Mahaba-haba pa ang araw natin dyan. Angela, live po mula sa The Hague sa Netherlands, Angela Lagunsan Castro. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.